Good morning everyone. Pakibuksan niyo po ang inyong Biblia sa Mark chapter 1 verse 35. And in the morning, rising up a great while before day, he went out and departed into a solitary place, and there prayed. Si Jesus ay gumising sa madaling araw at pumunta sa solitary place and nanalangin. Ang solitary place, it means yung tahimik na lugar. Kahit busy si Jesus sa kanyang ministeryo sa umaga, magtuturo tungkol sa kaligtasan, tungkol sa kaharian ng Diyos, at nagpapagaling ng mga may sakit, gumagawa ng milagro, at sumusunod sa kalooban ng Diyos Ama, kung anong utos ng Diyos Ama sa kanya ay sinusunod ni Jesus. Pero sa madaling araw ay binibigyan ng time para manalangin sa Diyos Ama. Hindi niya pinapabayaan na manalangin tuwing madaling araw at pumupunta sa tahimik na lugar para manalangin. Para mag-concentrate sa pagmanalangin. Si Jesus ay prayerful. Pinapakita dito sa atin na kahit busy tayo sa ministry, busy tayo sa gawain ng Panginoon, soul winning, mag-share ng Word of God, or busy tayo sa gawain para maghanap buhay, busy sa gawain sa bahay. Pero tandaan natin, huwag natin kalimutan na manalangin sa Panginoon. Ang tinuturo ng Biblia ay hindi dapat tayo magpakitang tao na manalangin sa harap ng mga tao kasi magiging hipokrito ka, kundi manalangin ka na walang nakakakita sa iyo at manalangin ka sa tahimik na lugar, tahimik na lugar. Pwede sa kwarto mo, pwede din sa mga lugar na tahimik. Yan ang turo ni Jesucristo sa atin. Kaya ang karamihan ay nagdi-devotion ng madaling araw. Pero walang nakasulat dito na alas 3, alas 4, o alauna o alas 2 ng madaling araw, kundi sinabi lang dito sa madaling araw. Mga kapatid, do not give up. Pray and do not give up. Pray without ceasing. Manalangin na walang tigil. Manalangin na walang pagsuko. Mga kapatid, kahit nasa matindi ang iyong nasa mahirap na sitwasyon, manalangin ka pa rin. Kahit i-bless ka ng Panginoon, manalangin ka pa rin. Kahit ikaw ay nahihirapan sa buhay mo, huwag mo kalimutan manalangin sa Panginoon. Humingi ng karunungan, kaalaman sa Diyos paano solusyonan ang iyong mga problema, at
manalangin para humingi ng kapatawaran sa iyong mga kasalanan. Tandaan, hindi papakinggan ng Panginoon ang iyong panalangin kung meron ka pa tinatago na mga madilim na sikreto, dark secret. Alisin mo na ang iyong dark secret. I-erase mo na ang lahat ng mga masasamang bagay sa iyong isip. Kung may kang ginawa o gagawin masama, huwag mo na ipatuloy. Kasi magkakaroon ka na ng mabigat na pasanin. Mga kapatid, ang point ko lang, manalangin tayo sa Panginoon. Bigyan natin ng time para sa Kanya. Huwag natin bigyan ng time yung mga bagay na walang kabuluhan. Ngayon na araw na to ay araw ng kaligtasan. Kaya hindi ko ikakahiya ang gospel sa pag ito ay kaligtasan ng bawat isa. Yun lang po. Sana po ay maintindihan ninyo ang mensahe na binigay ko sa inyo. Na binigay ng Diyos sa akin at i-share ko din sa inyo. At maraming salamat po. God bless.